picturean mo na yung mga blanco. Okay. Isang maulan na hapon po. Ang akin pong bati sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Thursday class. 5 to 7 p.m. Basic Doctrine 2, yung atin pong the Doctrine of the Church or Ecclesiology. Roman number 7. What does the book of Ephesians reveal to us about the church? Sige po, tayo muna yung manalangin. Pastor Frederick, open us in prayer. So let's pray. Minsan pa, Lord, kung pinagpapasalamat Panginoon sa hapon ito na patuloy na pinagkakalob sa amin upang kami mag-aral ng iyong salita. Panginoon, samahan mo nga po kami, Lord, sa buong oras, Panginoon, na aming pag-aaralan. At ano po, Panginoon, yung nais mo parating sa ating Panginoon sa araw na ito. Kaya mo, Lord God, na maunawaan namin ito, Panginoon, at malakar o may-apply, Panginoon, sa aming buhay. Turuan mo, Panginoon, ang mga isa. Pinanda mo, Panginoon, ang aming mga puso. Kaya, Lord, ito ang gagamitin mo, Panginoon, upang kami ituruan. Ibayad pa rin yung karunungan, Panginoon, siya yung pagkalong po sa Kanya, Panginoon. At ano man po yung lalabas sa kanyang Panginoon, maging pagpapala ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, maging sa mga taong nakikinig online, Lord God. Maraming salamat po. Siya po namin pinagkakatiwala lahat. Sa Panginoon, ang aming sana kilangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pag-usapan po natin, aklat ng Epeso, na kung saan itong aklat po na ito ay tinuturo yung pong patungkol po sa iglesia o patungkol po sa church. Nire-reveal na aklat po na ito yung iba't ibang tawag sa simbahan o sa church. Sabi nga, the book of Ephesians has been titled the book of the church. Wala kang manual? Wala po dito na Pero meron ka? meron po ang basic doctrine. Basic Doctrine 2. Doctrine 1, Doctrine 2 yan eh. So, yan po, tinawag pala siyang the book of the church. Bakit? Because of the rich revelation concerning the church that is found in it. Ito po yung mga kapahayagan na patungkol po sa simbahan o sa church. At meron pong 5. There are 5 beautiful pictures of the church are found in Ephesians. And each one filling out and adding to our overall understanding and of appreciation for the church. Overall understanding at saka yung tinatawag na appreciation of the church or for the church. So, pag-usapan po natin yung 5 beautiful pictures of church in Ephesians. Letter A, the church as the temple or house of God. Ang church po na tinawag po siyang templo o bahay ng Diyos. Ephesians 2:19 to 22. Sabi po, aklat ng Epeso, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang sumunod na mga talata. So mga tuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Tulad ng isang gusali, kayo'y tinayo sa pundasyong nilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Jesucristo. Hanggang 22 yon. 22 po. Mm-hmm. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen.
So, ito po yung sinasabi, no? The church as the temple or house of God, bahay ng Diyos. Sabi nga uli, no, sa English version, so then, you are no longer strangers and aliens. So, hindi na raw kayo estanghero. Ang kausap po, church sa Ephesus, ano? Ephesian Church. Yun ang kausap niya. Hindi na raw mga estanghero o yung tinatawag na alien, but you are fellow citizens. Tama ba? With the saints and are of God's household. Fellow citizens with the saints. At kabilang sa sambahayan ng Panginoon. Sa verse 20, having been built on the foundation of the apostles. Good afternoon. Ano pa? Foundation ng alin? Not just only an apostle, of course, prophets. And Christ Jesus Himself being a cornerstone. Siya yung cornerstone ng ating Panginoon. Ginamit ang mga apostol, ang mga propeta, at ang pinakasaligan, di ba? Walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. In whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Amen. So, meron pong 5 na tinutukoy diyan. Una po, a temple is to be a habitation for God. Habitation for God. Sabi uli ng talatang 22 o 22 ng Ephesians chapter 2, in whom you are all also are being built together into a dwelling of God. No? Dwelling of God. No? Yung sabi ng kanyang salita, no? In the Spirit. Saan yun? Sa building? O sa ano? Sa grupo? Ha? Nananahan ng Diyos sa grupo ng mga mananampalataya. Ano to? Literal na templo? O ano? O sa mga grupo ng mga sumasampalataya sa Panginoon? And number 2. A temple is built by someone. A temple is built by someone. Sino po yung ginamit? Tingnan natin Hebrew 3:1-6. Aklat ng Hebreo or Hebrew. Sino yung tinutukoy na someone? Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapulong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa sambayanan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahanan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na iahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambayanan ng Diyos at tayo ang kanyang sambayanan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito kinahihiyan. Okay. So, sino po yung tinutukoy na nagtayo?
Sino raw? Asan dyan? Verse 4, ang sabi ng verse 4? For every house is built by someone, but the builder of all things is God. So, ano tinutukoy ro na every house is built by someone? Verse 4. Everyone, every house, bawat ano yan, bawat tahanan. Sino nagtayo? May nagtayo, di ba? Pero sabi roon, the builder of all things is God. General, ano, pangkalahatan. Pero meron pa rin parang tinutukoy na naging instrumento, no? Built by someone, no? Pero general speaking, si Lord ang siyang talagang nagtayo. Gumamit lang siya o ginamit niya lang ang ano, ang sino man mga tao. Ito sa verse 4 bisa pa rin sabi, for every house is built by some men. Some men. Sige. Tao. Tao nga. But he that built all things is God. Okay. Pero pangkalahatan, ginamit lang sila ng Panginoon, ano? Okay, tuloy natin ito. Number 3, a temple is composed of stones. Composed of stones. 1 Peter 2:4. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanya, sa Kanyang paningin. Okay, sabi roon ano, 2:4. And coming to Him, to a living stone, which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God. Pang-apat, a temple is a place where priests function. Mga ano, kaparian ano, where priests function. Sabi uli ng ano, 1 Peter chapter 2 verse 4 uli. And coming to Him as to a living stone which has been rejected by men but is choice and precious in the sight of God. A temple is a place of sacrifice. So ito po yung ano po nagaganap sa templo? Nandiyan ang may pare at meron tinatawag na pagsasakripisyo. Diba? May sacrifice doon. Merong pag-aalay. At sabi pa, it is composed of stones. Sino yung mga stones na yon? Sino yung mga stones? Mga mananampalataya. Sabi nga dito, no? Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our confession, Jesus Christ. So, sabi ng verse 1, ano po? Sino na po yung dapat nakilalanin? Sino yon? The apostle and high priest. At sino po yung apostle and high priest? The Lord Jesus Christ. Sa Lumang Tipan kasi merong priest na nagri-ritual. Di ba? Sila'y pumapasok doon sa Holy of Holies. Sila yung nag-aalay ng mga insenso. Sila yung nag-sacrifice doon, nag-aalay ng mga sacrifice. Pero dito po, tinutukoy sa kanya po mga salita. At meron pong ang Panginoong Jesucristo po ang siyang pinaka-high priest. At alam naman natin sa Book of Hebrew, once and for all, one time, inialay niya o nag-alay siya. Isang beses lang yun. Kasi yung mga high priest, lagi nag-aalay. Di ba?
Pero pantakip lang yun ng kasalanan. Pero yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, once and for all yun. Na yung sangkatauhan, actually ang scope hindi lamang Jew, maging ang Gentile ay kasama sa nakinabang. Di po ba? Sabi ng talatang 2, who was faithful in him, or to him, who appointed him. As Moses also was faithful in all his house. So, sa panahon ni Moises, naging tapat din siya sa kanyang, naging gampanin sa kanya pong kapanahunan. Sa talatang 3, for this one, referring to whom? Has been counted worthy of more glory than Moses. So, sino raw po yung mas dakila? Pointing to our Lord Jesus Christ, no? Siya po ay higit na worthy, no, than Moses. So merong yan. Kumbaga sa paglilinaw sa kanila. Kasi po for the Jew, si Moses po ang pinakadakilang propeta. No? Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay yun pa rin ang kanilang mga pananaw. Mas higit si Moses kaysa kay Jesus Christ. Kaya nung binabanggit ng author ng Book of Hebrew about our Lord Jesus Christ is worthy than Moses, parang yun, matinding pangungusap yun. Di ba? Mas sikat pa ba o mas kilala pa ba ang Jesus na sinasabi ninyo? Kasi para sa kanila, si Moses ang pinakadakilang propeta. Verse 4, for every house is built by someone, but he who built all things is God. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant. Tama naman yun, di ba? For a testimony of those things which would be spoken afterward, talatang 6, but Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to an end. Oh. Sino yung house na tinutukoy? Sa Bagong Tipan. Si Kristo yung high priest, no? Yung great high priest. Tapos sabi rito, no? ng talatang 6. Pakibasa ng Tagalog, talatang 6. Chapter 3 ng Hebrew. Anim lang, talatang 6. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatan matibay ang ating pagkakatiwala at pagmapapuli sa pagkasa natin hanggang sa katapusan. Oh. Pagkasa natin hanggang sa katapusan. So, sino yung tinutukoy na bahay niya? Mga mananampalataya. Di ba? Tayo raw yung bahay niya, o sila raw yung mga Kristiyano diyan na kinakausap, So, tapos kung tayo ay magiging matatag, sabi if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to an end. So meaning to say, ang tinutukoy dito na church ay walang iba yung grupo ng mananampalataya. No? We are all house of God. Amen? So sa kanila, literal templo, no? Tama ba? Sa Old Testament. Yung pinangasiwaan ni Moses, templo? O yung congregation of Israel? Diba? May tabernacle sila, di ba? Merong literal na tabernacle talaga At doon andun yung high priest, mga Levites,
mga alalay. So letter B, the church as the family of God. Sa una the church habitation, di ba? Family of God. Ephesians 3:14 to 15. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Family of God. Ang church daw ay pamilya ng Diyos. Kaya yung ating registration sa SEC, Agape Love Family Community Church. So, merong pamilya ng Diyos. Sambahayan. Tingnan natin, ano ba meron sa family na tinutukoy dito? In the family, we have a heavenly Father. Meron ba pamilya na walang ama? Lahat ng pamilya may ama, Maliban na lang kung yumauna ang ama. At meron din sa pamilya na hindi nagpapakaama. Basa nga po, Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 7. Galatians 4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Wow. So, we are belong to the family. Mga anak ng Diyos. Diba? Sons of God. So, sabi ng talatang 6 sa English version, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Amen? Dahil nga mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At dahil diyan, nakakaiyak tayo, nakakasigaw tayo, nakaka-declare tayo that God is our Father. At sa talatang 7, therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir, through God. Hindi na raw alipin. Kasi yung alipin, hindi po siya po pwedeng maging tagapagmana. Ang tagapagmana ay walang iba kundi ang anak o mga anak. Yan po. Kaya mapalad tayo, di ba? Ibig sabihin talagang super rich tayo. Tama ba? Mayaman tayo. Mayaman tayo sa spiritual na aspeto ng ating pong mga buhay. Mamanahin natin yung kalangitan. Amen? So, pangalawa, in the family, we have a firstborn and elder brother. Hebrew chapter 2, verse 14 to 17. Bilang pamilya, hindi pwedeng walang panganay, Lahat ng pamilya may panganay. Ako sa amin, ako ang panganay. Biological. Diba? So, sa family of God, kung pwedeng biological, bunso ka, pero nung ikaw ang una makakilala sa Panginoon, panganay ka sa pamilya. Tama ba? So, basa nga po, Hebrew 2:14 hanggang 17. Nang makita ko ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap ng lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipili ang mga Hintil
Bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Kami ngayon pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam namin ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Okay. So, in the family, we have a firstborn and elder brother. Number 3, in the family, we have other brothers and sisters. 1 Peter 1:22. Sa pamilya raw, no? Meron po tayo mga brothers and sisters. Pang-apat, in the family, we are all partakers of the same blood. Partakers of the same blood. So ano ba nakapaglilinis sa tao? Kasi meron ako na anong issue kanina. Ano ang nakapaglilinis sa tao? Blood ng Panginoon o water baptism? Yeah, di ba? Ano ba? Dugo ni Kristo o bautismo sa tubig? Yeah. So, yun, debatable na naman yung usapan na naman na yun, di ba? Sabi po na Ephesians chapter 2 verse 13. Basa nga po. Ephesians 2:13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Di ba? But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of our Lord Jesus Christ. Sabi sa Tagalog, sa mga nakipag-isa kay Kristo. Kayo ay dating malayo. Dati nga kaaway kayo, sabi ron eh. Di ba? Dati nga patay kayo, sabi eh. Numbers chapter 2 verse 1 ng book of Ephesians. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Amen? So, ano nakapagpalapit sa atin? The blood of our Lord Jesus Christ. So, yan po ang mga mabubuting balita o magandang balita. In the family, we all share the same name. Sharing the same name. Revelation chapter 22 verse 4. Nakikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Wow, ba? Nakasulat sa kanilang mga noo ang pangalan ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, we are belong to our Lord. So, sabi ng English version, 22 verse 4, and they will see His face, and His name will be on their foreheads. So, literal, pagdating natin, lahat meron tayong pangalan Jesus Christ. Ano ba? Ano? Pastor, Dagsa. Meron tayong dito, maglagay ng name dito sa noo. Jesus Christ. Sabihin nila, nailagay sa utak natin, no? Naikintal sa ating po mga utak. Who Christ is, no? Yun ay kasi iba
yung kailangan yung utak ang malagyan ng ano eh, no? Mga karunungan, kaalaman. Ito yun, kasi kung ano laman ang utak natin, yun ang magiging buhay natin, doktrina natin, tatayuan natin. Kaya kailangan makilala natin ang lubusan natin Panginoon. No? Pang-anim, in the family, we share a common inheritance. Abay, pare-pareho pala tayong mga tagapagmana. Di ba? Ibig sabihin yung mamanahin natin, ano na lang yun? Bonus na lang yun. Common inheritance. Aside from the reward, may reward pa eh, no? May crown pa eh. No, di ba? Babies. Parang nakikinitigin ito, no? Ang sarap pagdating ng panahon, ano? Enjoy life talaga doon. Sa presensya ng Panginoon, common inheritance, ano? Yun ang yun ang naghahantay sa mga mananampalataya. Kaya tayo kahit na mahirap ang nangyayari sa mundo, kahit magulo, kahit para bagang wala nang kapag-asa, pero ang mga mananampalataya na lang yata may pag-asa. Diba? Kasi ang dami ng mga katatakutan, ang dami mga gulo, ng mga kaganapan, diba? Kaya ito po isa napakagandang bilang pamilya, kapamilya, diba? Alam ko pagkapamilya dapat kapuso din, di ba? Kapamilya, kapuso 'yun, di ba? Yung channel nag-iiba lang. Dito magkaiba no? Magkaiba yung kapuso at magkaiba yung kapamilya, channel 2, channel 7. Ay yung channel 5 ano naman 'yun? Kapatid. Oh, kita mo di sama natin channel 5. Di ba? Tayo lahat Channel 5 na, Channel 2 pa, Channel 7 pa. Oh. Diba? Letter C. The church as the body of Christ. Ephesians 4:11 hanggang 16. Huwag niyo na basahin, mahaba yan ha. Una, each member of the body has a unique function. Ayun. Meron tayong tinatawag na unique function. Unique kasi body, di ba? Bahagi ka ng katawan Romans chapter 12 verse 4 to 5. Ayun, pwedeng basahin yan. 12, 4 to 5. Ng Romans. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayun din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayo lahat ay bahagi ng isa't isa. Wow. Sabi ron, for just as we have many members in one body, many members, maraming maraming bahagi, isang katawan. And all the members do not have the same function. Bawat member ng katawan, hindi magkakapareho ang function. No. But you are belong to the body. Diba? Kaya nga, if we are truly belong to the body, sabi mo sa katabi mo, mag-function ka. Diba? Mahirap pag hindi nagpa-function, Halimbawa, puwit ka, taga-utot ka, umutot ka, diba? Yan ang function mo Pumupo ka, diba? Pag hindi ka pumupo, lalakitan mo. Diba? Ganun lang naman. Maapektuhan yung katawan, di ba? Apektado buong katawan niya pag hindi nag-function properly. Yung problema, marami tayong mga miyembro, marami mga member of the church, hindi nila alam ang kanilang bahagi. Di ba? Lalo na yung mga simba-uwi ng mga miyembro, di ba? Yung mga taga-tanawan. Baboy pala yan. Ha? Kasi baboy. Hindi pa kaya, member na kayo ng katawan yon o hindi pa? I-member pa lang ng katawan. Pwede go, pwede hindi. Oo, di ba? Kasi di ba bahagi rin ng katawan? Bakit hindi sila nagpa-function? Ibig sabihin, hindi. Agad-agad ba kapag tinanggap mo si Christ, member ka na ng katawan? Oo. Di ba? Pero sa atin noon, di ba? Yan ang agad mindset natin. Tanggapin mo si Kristo, anak ka na ng Diyos.
Di ba? Sons of God ka na. Tanggapin mo si Kristo, ligtas ka na. Mga ganun mga ano. Paano? Hindi naman nagpatuloy. Di ba? Hindi naman nagsimba. Nagsimba isang beses, tapos hindi na nagtuloy. Birthday lang. Birthday. Oh. Member pa rin ng body. Di ba? Paano po pag matagal na hindi pa rin nagpa-function? Ayun, yun mahirap. Lalo mas matindi yun. Nagsisimba naman, pero hindi nagpa-function. Ano yun? Parang daliri lang ulit. Di ba? Daming ganun eh. Kaya kailangan, if you are belong to the body, ang sunod noon, kailangan mag-function ka. Or else affected ang body. Diba? O baka nga naman, sabi ko nga, yung tanong ko, pwede ba yun? Matagal na pero hindi pa rin belong to the body? Di ba? Pwede? May mga ganun eh. Kasi yan talaga yung kinakailangan na mangyari. Each member of the body is interrelated to other members. Interrelated to other members. Hindi po pwede sabihin sa, oy kamay, hindi kita kailangan. No? Paa ka, hindi mo kailangan ng kamay. Hindi pwede yun. Di ba? Interrelated, interconnected to each other eh. Function. Ha? Mata ka, hindi kita kailangan. Yung ilong, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng ganun eh. Tama? Meron pong relasyon sa bawat isa. May kaugnayan. Ang nagdudugtong sa atin, mga joints eh. Diba? Yung kamay, may joints oh. Braso. Diba? Ano to? Braso pa rin? Diba? Braso. Dito. Braso. Diba? Kaya nga hindi makagalaw ang ulo pag walang leeg eh. Oh, di ba? Connected ang leeg sa ulo. Di ba? Kaya ganyan ganyan kahalaga. Ay naisip ko nga ano ba 'tong mga hindi nagpa-function na to, no? Member kaya of the body? O palamuti lang? Pero hindi siya. Ano natin, i-highlights lang natin. Hmm. Parang masabi hindi nagpa-function sa tao. Ha? Parang masabi ng isang tao, Na hindi nagpa-function. hindi nagpa-function Oo. sa church. Kasi nga, halimbawa, dapat, una kasi, kailangan malaman mo kung anong bahagi mo. Pag hindi mo alam ang bahagi mo, hindi pahirapan ka mag-function. Another question. Oo. Anong bahagi dapat yung sasabihin natin sa kanila para sa mag-function? Oo. Kasi bahagi. Kailangan malaman nila. Hindi na makakano. Oo, kasi gift yun eh. Sila na nag-ano nun eh. Hindi siya Oo. tayo naman nakakaalam kung makikita yung tao na gifts eh. Oo. Diba? Action. Ngayon, yung bang function sasabi natin, yung ba'y nakalagay sa 9 gifts of the Holy Spirit and sa Biblia. Iba pa yung ano, gifts, gifts at saka fruits. Iba yung fruits Kasi, siya. oo. Kasi meron 9 prayer na gifts. Iba yung typical Yung gifts. Yung sinasabi sa Oo. knowledge, wisdom, Oo. faith, work of miracles. 1 Corinthians science. chapter, ano yun? Oo. So, kung ba kailangan ko yung malinaw sila ron o paano ano? Kasi kailangan maging malinaw kasi kung titignan natin sa church kasi talaga, at gano'n ba sa karami, makita rin iba lang. Yung iba dyan, yung iba dyan, sasabi natin parang naging elder o tumagturo, naging MC. O yung bang gano'n, pag nag-MC ka na ba, function ka na ba sa church? Eh, hindi naman nakalagay sa 9 gifts para mag-function tayo. Ganun kasi yung mga minsan nagiging tanong kung i-highlight pa natin kasi pag sinabi din pa-function, so kailan maging malinaw yun, hindi siya yung functioning. Ito, sipatin natin, 1 Corinthians chapter 12. Sabi rito, verse 4, starting ng verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of ministries, and the same Lord. There are varieties of effect,
but the same God who works all things in all persons. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Mayroong tinatawag na manifestation. Ang sabi ron, ang Diyos ang nagbibigay, pero merong manifestation. Kaya nga sinisipat natin Like for example, bigyan mo muna siya ng bahagi. Subukan mo kaya mag-opening prayer. Di ba? Tapos maririnig mo siya mag-pray. Aba, may manifestation. Di ba? May gifts of prayer intercessor. Like for example, yung gano'n. Subukan mo kaya mag-exhort ng Word of God. Aba, magmamanifest yun. No? Merong potential. Yung potentiality. So, yun ang manifestation. Pero lahat ng yan, si Lord na nagbibigay. Pero kailangan mo muna ma-discern, mamanifest sa Kanya. At sabi nga ng verse 7, but each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. But for to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of the tongues. Verse 11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills. So, si Holy Spirit ang nagdi-distribute. At yun nga, ang tayo naman mga pastor, dapat yung subject natin na discernment. Di ba? Nagmamanifest yun. Ngayon, yung tanong, siyempre, kung hindi ko pala nagmamanifest, ano ibig sabihin? Pero ibig sabihin, matatawag po natin functioning yung opening prayer natin sila. Oh. Functioning ba saan yun? Hindi, yun nga, itatry mo nga Sabi natin na, Susubukan mo Ganun natin kasi kailangan ma-identify natin yung pag wala kang function Diba? Pag sabi mo ng function kasi patay na yun Kung pag sa halimbawa, tulad sa carburetor, no functioning carburetor natin, kung sasakyan pa, kaya tanggalin siguro ni JC, parang na ang isang no functioning. Pero kung sa tao, paano kung sa church, kung sa pamilya, no functioning naman siguro, sabihin natin, pagpaldado ng tao, no functioning na yun. O kaya tamad yung tao, sobrang tamad. No functioning talaga yun. Wala. Tapos sa church, pwede ko sabihin. May walang manifestation, walang Ibig sabihin, manifestation. Bibigyan mo ng tao. Nagmamanifest Halimbawa, nagpe-fellowship kayo. Makikita ko na meron kang discernment sa mga miyembro ito, very potential ito. Mayroong manifestation. Pagka nag-manifest, bibigyan mo siya ng another chance na and then gagampanan niya na pagka yung ini-enjoy niya na yung kanyang ministry. Kaya naman sa Bisper Visa, kung titignan natin, local church. Isang local church, marami talaga niyan. Mga iba naman talaga, walang hindi nag-EXC, hindi mahayo, walang gifts na parang, walang healing, walang As in, wala talaga. Marunong mag-gitara. Yun lang. Tapos song lead lang. Kasi na-assign natin, song lead. Isa iba, nagagawa naman nila. Tama ba? Oo. Iba naman, naghahandog-agad sa Panginoon. Kahit di kopya. So, yung lahat ba na noon, sabi natin, part ng functioning na inaaral natin na isang na kailangan magkaroon ng functioning or ano ba talaga yung ibig sabihin ng functioning doon sa church na kinakailangan natin maibahagi doon sa nagiging bahagi rin ng ating simbahan. Ito ba yung masasabi natin yung 9 gifts lang? Kailangan nasa ito para mag-function ka or kasama yung instrumentalist ka, singers ka, or yung halimbawa, ang ginagawa ko lang, sabi lang sa Bible study, pamparami. Tama, di ba? Saan natin masasabi na no function, hindi siyang tao. At ito nagpa-function. Di ba? Dito sa 1 Corinthians chapter 12, mayroong particular. May particular na ministry
na binibigay ang Diyos o ipinagkaloob ang Diyos sa bawat individual. Kasi sabi nito, bawat individual Opo nga, Bishop. meron dapat nito ang kahit isa lang Di ba? Gift of giving, di ba? Hindi ka nagpa-prophesy pero giver ka. Wala siyang ginagawa. pero Di ba? bibigay. Yung tongues, varieties of tongues, kasama rin sa gift, sa ano. I-clarify lang natin mabuti kasi para at the same time, baka may magtanong sa atin. Hindi, Diba? katulad Kung tayo, halimbawa, ulitin ko, i-highlights natin. Kasi yung pag sinabi natin giving, okay, nandiyan sa Bible. At alam natin, pag sabing giving, may mga tao talagang palabigay, hindi lang doon sa pastor, kundi minsan, pag pinakita ibang mga miyembro, nahihirapan, binibigyan. Kaya, may isang pastor naman, dahil giver siya, yung kanyang gift, minsan, pastor, ako lang pala ganito, kasi bibigyan ka ng pera, kasi kapagawa mo to. Maraming ganun may mga ganun. Pero, beside that, di siya, paano? Yun yung sasabi ko, hindi lahat ng tao sa simbahan kasi natin ganun Hindi rin lahat andun sa ano Sa siyam. O sa siyam Okay. Diba? Yan mo isang gusto kong maklarify natin how, paano sasagutin niya ito. Kung halimbawa, tinutulong natin ito, halimbawa, tuturo na kami. Tuturo naman talaga tayo. Paano makakit natin ito? Tapos may nag-arise ng ganitong tanong. Paano siya tusolusyonan na ito yun. Ito ibig sabihin niya. As Bishop, sa kasalukuyang konteksto ng church. Kasi ibang service talaga natin ang panahon ng mga Dito, kasi dito, Hindi siya nagpa-function, nangyari. Binigyan nga natin sa assignment. Nangyari, marunong nga siya tumugtog. Binilagay natin siya tumugtog. Pero nakikita lang natin, tumutugtog lang siya. In the way nga marunong siya, pero hindi natin nakikita yung paglagot talaga niya. Kumbaga na Function kasi ano to, function kasi hindi naman ito gagawin. nagpa-function pa rin. Pero kasama yun. Kasama Pero- yun. Siyempre, maliban sa pag-yung niya, Pero pag-yung naman, niya, I mean to say ganito, I mean para kita mo. Kasi kasi natin may instrumentalist. May mga meron tayong ang pamimagawa sa church. Di ba? Yung pag-ayaw. Minsan malayo tayo. Bible study. Yung church naman, nililinis. May mga nagpapalagay dito, whatsoever. O diba, ibig sabihin, parang i-define yung itong miyembro dito, hindi nagpapaksyon. Hindi nga, kasi nga yan, di ba, tumutugtog siya. Pero nakakili lang siya sa pagtugtog, pero hindi niya binabahagi sa ibang tao, sa ibang yung knowledge niya, sinasarili lang niya. Kumbaga hindi gamalhawak yung kanyang ginagawa sa church. Nananatili lang sa kanya. Hindi, minsan maraming marunong tumugtog, pero idol, nandun lang. Oo nga, kaya nga, hindi So, siya ibig sabihin kasi may kumbaga- instrumentalist tayo Di ba? Oo. Meron tumutugtog na. Sila yung officially. At hindi po pwede ang dami sa kanila yun. Marunong din ako. Paano yan? depende. So sila Depende sasabihin din nga, ang papaano nga natin iguman yun i-clarify na nagpa-function siya. Kasi pag sabi nagpa-function, pag ang body natin, lahat nagpa-function yan ang sabi natin kanina, yung mga hindi nagpa-function, like sabi nga ni Pastor Frederick matagal na sa church, pero wala pa rin hinahawakang mga ministry o hindi pa rin nag-i-involve sa ministry, simba uwi pa rin, yun ang mga hindi nagpa-function. Yun ang kanilang di ba? Ang tagal-tagal na, dapat napapakinabangan na ng simbahan. So, anong bahagi mo, anong galaw mo? O ibig sabihin, hindi ka nagpa-function kasi nga wala kang ginagawang anumang mga trabaho o ginagawa. Malalamdaman mo naman kung Pero ano- siguro di siya, mas magandang doon akin lang to, na kung hindi man hamba siya nangangaraw, wala siya pero nandiyan lang siya sa page, tapos supporting naman siya sa gawain, tumadalo. Tapos, naasahan mo naman din sa, sir, brad, sister, nag-prayer ka. Gano'n, di ba? Sister. Function yun Function yun. Yan naman natin, di ba? Pero- may clarify natin to. Nagpa-function yun, kahit na sekreto lang. Oo, di ba? Hanggang tumatayo siya sa natin, pag-inis. Nagpa-function siya. Pero Kasi meron lang iba nakita Bishop talaga na ayaw talaga niya mag-MC, kaya siya magpupunta. Tapos Oo. siya, Di sa ibang bahagi, hindi nga kumante. Sa gawain ng Panginoon. Tapos pag may Bible study, andun din siya, sumasama siya. O di, nagpa-function siya. Nagpa-function siya kasi nga sumasama siya Hindi porkit alalay siya, hindi siya nagpa-function. Yun ang gusto ko Bishop namin Oo. i-clarify natin lahat kasi baka mamaya Kahit tagadala ka lang ng gitara Sabi, naku,
Nagpa-function ka. Wala nun. Ang sinasabi, simba uwi na wala ng ano. Kasi nga, yung umus na nagsisimba mo walang Oo, yun ang hindi nagpa-function, di ba? Yun yung pinapaliwanag po Ano rin yun? Oo, Corinthians chapter 4. Meron talagang manifestation. May kanya-kanya So, Siyempre manifestation. sa atin, hindi naman natin pwedeng sabihin na wala siyang function. Pero kung siya talaga, nakikita natin na dumadalo pa rin sa gawain, o kahit wala dyan, nandiyan sa church, o every Sunday, nandiyan sa gawain, ibig sabihin, may function pa rin siya. Kasi Kaya, wala naman nakita. hindi, tingnan natin ha. Hindi, ano natin, Pastor, hindi natin ng talata. Dito sa, ilan ito? 9? 9 gifts ba ito? Di ba? 9 gifts of the Holy Spirit. Meaning to say, ayon sa kanyang pagpapaliwanag, bawat isa, hindi po pwedeng wala nito. Lahat ng miyembro, lahat ng Kristiyano. 7. Tama ba? Tignan nyo yan ha. Hindi po pwedeng wala ka nito. Kahit isa dito meron ka. At matapos mo malaman na meron ka dito, isa man dito, prophesying, mag-function ka. Dito, yung 9 gifts na ito, walang exempted dito. Dapat, nito. Each one sabi rin, no? For the one is given the word of wisdom, sabi rin, verse 7, but to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Ano man ang ginagawa mo rito, sabi nga, mayroong varieties of gifts Ayun na. Depende Hindi sa- pwedeng wala siguro nito. siya kung yung pastor. Iba yung talents Pastor, iba yung talents, iba yung gitara, iba yung iba yun. Kasi nga bishop, Talents yun. Yun kasi bishop isa yung nagiging ng tao, yun kasi function yun ang nakikita Pag active ka, gitara ka, pag-function ako. Marami nga mga gitarista pasaway Marami ng musician. Sakit ng ulo ng, di ba? Maraming musician. Hindi porkit gumigitara yan, spiritual na yan, o kaya song leader na yan. Kaya nga depende rin sa pastor kung sa nakikita niya kung ano yung mga gifts nila. Paano kunyari may pastor naman na gusto niya family lang yung tumutugtog, ayaw niya. Dapat bigyan mo ng break. Okay, kasi ang ministry dapat yan, pinapasa mo talaga Di ba? Parang katulad po sa Kaya Romans depende rin sa- verse 6, di ba? Oo. Ang dun, 12. Oo. 12:6 sa Romans. Kumbaga doon binahagi talaga yung mga dapat gawin ng ng mga member. Yes. Di ba? Sabi nga dyan. Oo. At yaman may verse 6 po. May mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya ng ibigay sa atin. Magkakaiba. Kung hula ay mangula tayo ayon sa kagustuhan ng ating pananampalataya. Tapos na 7. At kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Ayun, may kanya-kanya di ba? May kanya-kanya po talagang So dapat bishop, mag-manifest ito sa church natin. Yes. Ang problema, Lalo na yung 9 gifts na yan. Yung 9 gifts na sinabi natin. Sa dami natin kong simbahan, wala akong makitang ganito. Yun ang ano yun. Kahit sa mga mega church basta, walang ganito Wala. Yung 9 gifts na yun? Alin po? Paano mo nalaman na wala yun? Hindi sa ganito po yun. Di ba? O paano natin nalaman na wala Lahat yun? ng miyembro, magpa-function Oo nga. Pero Oo, isa. kasi kahit sa mega church, wala, hindi makita. Kasi naman po, hindi naman pwede lahat tumayo sa harap. Hindi lahat. May kanya-kanya kayo. Hindi porkit So, pagkit nakaupo at wala naman siyang ginagawa. Hindi pare-pareho. Pero kung malay mo mabilis naman, naman. nagpe-pray ng ano. Ayun na nga yung sabi ko, di ba kailan maging ibig sabihin, maging maliwanag, paano i-explain ito sa mga miyembro, at kung halimbawa may nagtatanong sa akin Kanya-kanyang. Kasi minsan turo kasi tayo, minsan nakinila yung tao, pero may tanong, hindi yung tanong, tapos nanakinis ang isip niya yun. Ay, di ba? okay. Kasi lalo ito, may alam siya dito na functioning, tapos 9 gifts, tapos wala ako dito Paano yan? Ang gusto mo Balikan natin yung 12:4. Yung binasa mo kanina. Sabi ulit ng 12:4 to 5. Basta yan sa For Romans. just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function. Verse 5. So, we who are many are one body in Christ, and individually members of one another. Oh, ayan po yung ano. Sumunod. Tuloy natin to.
Number 3 na ba? Opo. Each member of the body submits to the one head. One head. One head. Isa lang ang ulo. Ephesians 1:22 hanggang 27. Maraming bahagi ang katawan pero isang ulo. Ano yung Ephesians 1:22 hanggang 27. One head. Hanggang dito po. Ilan to Bishop ah? Number 3, di ba? Ito po. One head. One head po. One head. Bishop naman yun. Isang ulo eh. Other Hanggang members. 22 lang to Number 2 na ba lang ba tayo? Yung number 2 po. Ano? Other members. Other members. Other members. Nasabi ko na kanina yun eh, other members eh. Each member of the body is interrelated to other members. Number 3, one head. Kaya naman, Chapter 1. 22 lang po. Pero ito lang ito. Hindi. Mali. 1, Error lang yan. 23. Di, 123 lang yan. Mali yung ano. Series mo na din. Oh. 122 hanggang 23. Pang-apat, each member of the body is vital Ay, bye. and necessary. Vital and necessary. 1 Corinthians 12:19 to 26. So, ibig sabihin mahalaga, no? Mahalaga bawat miyembro ng katawan. Kaya nga ang tanong ko nga kailan ba maikakabit sa katawan ang isang Kristiyano? Di ba? Kailan na ikakabit sa katawan? Sa panahon ba na siya tumanggap sa Panginoon? Di ba? O merong pag nag-matured lang ba tsaka siya during the time of their maturity? Medyo Di ba? Kung kailan no? Mula Siguro parang kung ganyan Bishop ano yun, parang tama din lesson ni Cristo eh. Ano? Bishop bago lang yung talayang tao, Oh. tataas ng pakaraming seminar eh. Pero tatawagin ka ng iglesia na katalaga na pero May hindi ka pa indoctrination. talaga ginagawa kahanin. Indoctrination. Tapos pagkatapos Saka nila babautismuhan. may requirements na yun, tapos nakuha mo na, mabautismuhan ka. Pero kahit binautismuhan ka, hindi pa masasabi na legit na nila eh. Meron pa silang stage na sinusubok. May stage pa sila eh. Hanggang sa kailangan, makaakit ka kahit isa, dalawa. May ganun. Ganun din siya. Bago kayo tala na. May requirements. Oo. Kasi, ganun din sila eh. Ang hirap naman ito, ano natin ito, no? Pero, kita mo naman ako nila yun. Hindi kasi ang araw kasi nila kakaiba, tao si Kristo. Doon kasi nila hinatak yung tao, hinawakan. Oo. Pero yung Doon niya. proseso, Yung proseso, siyempre, cover kasi Pero yung biblical, sa kanila. biblical Ako, perspective, kaligtasan. di ba? Ano natili ka talaga, di ba? Oo. So, gusto mo ng kaligtasan eh. huwag na yung doctrinal pero yung systemic na systemic. Letter D. The church as the bride of Christ. Ayan. Ang church bilang kasintahan o asawa, kasintahan ng ating Panginoon Jesucristo. As the bride, we are espoused to one husband. Di ba? 2 Corinthians 11:2. Basa nga, exposed to one husband. Hindi po pwedeng salawahan ka, One husband. Isang asawa lang. Di what we Bishop, no? Ah, As the bride, we are supposed to one husband. yes, one husband. Sa ano yun? Number 1. Yun ang number 1, Yung letter D, the bride of Christ. Ako, Bishop. The church as the bride of Christ. Basa nga po, 2 Corinthians 11:2. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Pinakipagtipan sa isang lalaki, hindi sa maraming lalaki,
Isang katawan. So, we are all belong to the bride of Christ, ano? Ano yun? Universal, ano? Lahat, di ba? Lahat ng mananampalataya, we are all belong to bride of Christ. Paano, papayag ka ba? Lalaki ka, tawagin ka bride? Talaga yung ano yung ginagawa nila. Ano ba yan? Kaya nga, di ba, yung ano no, yung mga pinagtatalunan, no? Siyempre, pag babae, Alam mo, isang ano ito, Mm. meron na tips ng kwan, ng mga LGBTQ. Meron na. kaya, so, hindi pala kasama mga kalalakihan dito. Di ba? Yung mga, mga pilosopo tasyo. Diba? Pero, dito, as bride, yung bride of Christ, paano i-identify yung bride of Christ? How can we identify yung bride of Christ? Basta meron kang confession ni Peter. Diba? You are the Christ, the Son of the living God. Diba? Meron kang relationship sa Panginoon. Siguro di siya, general lang. General nga. Yung parang, kung ikaw isang mananampalataya, tinanong mo si Cristo, so ever, kung ano mo, siguro mapapagilan siya sa Bride of Christ. So, kasi ito kasi Bride of Christ din siya, marami kasi gumagamit ito eh. Bawa end time, Bride of Christ nila. Oo, di ba? Pag hindi ka mo sa kanila, hindi ka Bride of Christ. yun nga. Tapos may mga grupo, Kailangan, Bride sa of Christ SEC, sila. kailangan, Pero pag hindi ka bilog sa kanila, hindi ka Bride of Christ. Oo. Merong physical o kaya tangible Oo. na ano. Hindi pwede. Yung sa kanila yon, yun ang kanilang Kasi gano'n ang anong iba eh. Marami akong encounter, di siya gano'n. Yeah. Kaya kailangan iparehistro mo sa SEC, Bride of Christ, and Church of Christ. Di ba, kanya-kanyang angkin no? Kanya-kanyang angkin na, kailangan Iglesia na ni Cristo, Church of Christ Pero ka. generally, dahil Biblia na pinag-aaralan natin, siguro sa akin lang na para walang away, lahat na tumanggap kay Kristo, Bride of Christ ka. Ganun lang. At yun, Christian, man, Hentil ka man, Jew ka man, di ba? Lalaki ka man, Kasi ito, babae ka man, no? No, kahit magkano sila, pagka dati magkasama, nagkaroon ng pag-difference sa paniniwala ng isa, hiwalay agad eh. Yun nga. So, yan po, no? Number 2, as the bride, we must make ourselves ready for marriage. Ayun, Ibig sabihin kasi sa kanila yung bride, nakipagtipan no? Parang betrothal no? Ang status ng bride sa kanila, no? Betrothal, we betrothed. Ipin. Sabi kasi dito, bride tayo, pag sabing bride, parang kakasal pala. O kaya nga Pag sabing marriage, kinasal na. So, bakit nasabi? Here comes the bride Sabi, di ba? Pagka magkakasal ka, here comes the bride O, darating yung, babaeng ikakasal. So, iba pa yung bride sa marriage, no? No, iba yung, wife na yun. Pag naikasal na, wife na. So, dito, sabi, the church is the bride. Okay. Yeah. Bride, ikakasal. Nasa dito sa verse 2, as the bride, you must march on ready for marriage. Tanong, kailan to marriage na po? Sa 11? 11.2? 11.1? 11.2? Hindi, sa 2. As the bride, we must make ourselves ready for marriage. As the bride nga, we must make ourselves ready for marriage. Ang tanong, kailan kasalan po? Ay, ito na, sa Revelation 19, 7 to 8. Tingnan natin, Revelation 19. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Iniisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Ito na yung marriage of the Lamb, no? Bride and the Lamb. Ibig sabihin, hindi pa tayo kasal. Di ba? Kasintahan pa lang, 11 di ba? 11.2, di ba? Baka pagtaksilan tayo, pagtaksila ko nito. Wala. Di ba? Kaya nga, di ba, tinan nyo, ikakasal pa lang, bride di ba?
Tapos ang kasalan, 1978. 1978. Pero hindi siya pa ano lang. Oh, yeah, logic. Medyo Ano? i-heighten lang natin siya. Mm. Yung sabi si kami, no? Si Brad muna is kami. Alam Brad natin muna. na pagka mayroon tayong kasalan eh. At mangyayari talaga yun. Pero ito minsan, sa revelation kasi to. So, ano pa rin kasalan sinasabi dito? Paano sila i-explain ng konti mo? Ano yung tatanong nila? Paano kasi, pag-aaral ko eh. Oh. Paano ka sa gagawin? Hindi. Ano? Ibig sabihin kasi, break tayo ngayon. Tama tayo, break tayo. Ito na. Agad na natin yun eh. Kakasal tayo. So, kailan yung panahon ng kasalan sinasabi na to? Kasi pag ikaw na ikakasal, hindi ka pa hindi, bride ka pa lang eh. Pwede ka pa itakwil eh. Pwede pa hindi ka pa kasal kung totoo siya. Hindi siya. Sabi dito, marriage eh. Sa 19 na eh. Dito sa sabi sa 19:7. Let us be glad na Diyos, hindi mo for the marriage of the Lamb is come. Sa Tagalog, tayo maggala at tayo mga magsamayinang kasi ating Lord sapagkat dumating. Sapagkat dumating ang pagkakasal. Kasalan. Parang present na yun. Ano? Sapagkat dumating ang pagkakasal. Tapos yung ikakasal, kailangan nakasuot ng ng puting-puting damit. Oh. Oh. Yun ang Na yung puting damit doon, literal ba na puti? Di ba? Literal ba na puti? Kasi kaya minsan, Wala tayo doon sa damit na puti. Basta malaga dito. Hindi, meron dyan, may ibig sabihin yan. Oo. Itong 7 to 8 na to. Na, break na ako ngayon. Sige. Pero yung pagiging marriage, paano to? Kailan? Dito, sa 1978 nga eh. Basta darating yun, hindi pa tayo kasal. Ikakasal pa lang tayo. Hindi yun ang malinaw eh. Ay, mas marunong pa. Ayun ang sabi ng Bible eh. Baka makawala ko si Christ. Bride ka pa eh. Bride, di ba? Kasal na ba? Meron ba tayo mababasa? Kasal na tayo? Kasal ng church? Dati pala bishop pa ngayon. Pero, bride pa lang, pero kung hindi na bishop, Contender for, makasakali may magtanong sa atin. Yun nga eh. Drive up ulit eh. Diba? Ang sagot niya, 1978. Huwag lang 1978, 1978 ng Book of Revelation. Di ba, totoo naman yung kasal, di ba? Halimbawa, merong merong date of wedding eh. Pero Bishop kasi yung view na yun, na hindi yan Jewish, Oo. pero kasi sa betrothal nila, na rin yun eh, kinoconsider na silang Para mag-asawa, yung betrothal. Yung betrothal stage nila. Pero no sexual relationship. Tama po yun. Yun ang pero recognize na yung kanilang sa Jewish. Yun ang kanilang Kaya, ibig sabihin, sa panahon ng betrothal, kailangan, bago dumating ang kasalan, pure siya, clean siya, malinis siya. Faithfulness ang usapan din. Oo, di ba? Dito, ano? Hindi, ito lang bishop, no? Hindi kaya pwedeng, ito atin na ito. Hindi kaya, pag na-quote up, that is your marriage in Christ, ha? Parang pagka, kinuha ka na ni Lord ito, yung na-rapture ka. Namatay, halimbawa. Kasi, di ba? Maganda, tanong yun, kasama pa sila sa ikakasal during the time ng 97 to 8 ng Book of Revelation. Yung mga kinuha na. Di ba? Kinamatayan mo na, di ba? Tama, hindi ka walang rapture. Kaya siya tinatanong kasi minsan, pagka, siya pag nagtuturo ka kasi kahit sa church, kahit sa mga seminar, tapos nagkaroon nila. Isa may mga, ito isa may tinanong sa akin to eh. Sabi ko sa kanya, for the sake na lang, sabi hindi ko wala, sabi ko lang, baby, kapag dumating si Lord, yun yung time of the marriage. Natin. Ano lang ako. Hindi lang kasi, siyempre, nagtanong eh, parang at the same time, meron siyang mag-iisipan. Yun ang sinagot ko, kaysa walang nakablanko siya. Di ba, Misha? Kasi ganun eh. Lalo na, yung tao, researcher, ako, mahirap mo eh. Sige, talaga. Basta, kasi, ang relationship between the Lord Jesus Christ and the church, merong connection sa relationship na mag-asawa. Merong comparison between the relationship of husband and wife, and Jesus Christ as husband and the bride is the church. Inilarawan yan, niliwanag yan sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 32. So kabisat, di ba? Di ba? Yung bride din eh, Matthew chapter 25, bride din yun eh. Di ba? Oo. Yung 25, 1 to 13. Bride din yun eh. Oo. Pareho sila naghahantay, di ba?
Yung 10 virgins? Kaya meron na kasama dun eh. 10 virgins. Oo. Yung sabi, narito nila kita kasal. Kaya sabi ng iba, yung daw pagkasal natin doon is yung pagdating ni Lord, yun yung kasalan. Basta naghahantay sila sa ano, yung sinasabi rin, nahantay nila. Kaya lang sa paghahantay nila, yung 5 na problema. Ibig sabihin kita kung may ano yun, may kinalaman ba sa kaligtasan? Like for example, yung 5 na naubusan ng langis, dumating yung lalaking ikakasal, hindi na andap-andap na. So bumili muna ng langis. Eh pagbalik nila sarado na. Ibig sabihin hindi na ano yun. Tumatok pa nga sila, Bishop, diba? Hindi na pinagbuksan Ako eh. sabi, ayun ba, may nakikilala kayo bago ng katangpalasanan? Hindi naligtas, Bishop. Hindi na ligtas. Sabi, gumagawa ng katangpalasanan eh. Kaya nga eh. Di ba? Pero maniguro. Pero nag-aantay yun ha. Pero maniguro na tayo, Bishop. Okay. Kaya tayo, maniguro ka na. Yun nga eh. Number 3, as the bride, we must enter into covenantal relationship with Christ. Covenantal relationship. Yes, covenant. Coming from the word covenant. Okay. 1 Corinthians 6:16 to 17. Basa. 1 Corinthians 6:16. Covenant. Meron pa meron sa akin. Nagkasalan doon. Hindi, sabi ko, Covenant. sabi ko sa akin. Hindi, ano mo yan, kaya ako pagkakakaya ko sa mga bakit siya kayo nakakita ka? Kaya alam mo siya, kung siya sabi hindi ko na, masagutin ko lang sa akin ito niya. Ganun kasi may pakasa. Kailangan sa mga dati. Pero masagot ko kayo pa. Tapos, hindi ka man. Sense na. Hindi ka masagot mo. Ano sabi? Unang Korinto, kapitulo O 6. hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya, sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. 17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Amen. Sabi or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two shall become one flesh. That was verse 17. But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. Kaya sumunod, flee immorality. Yun ang sabi ng verse 18. Number 4, as the bride, we must remain faithful and keep ourselves pure. O, yun ang ano ng bride. Hindi ka pwedeng maging contender. Tama din siya. Di ba? Tama yung top 25. Kung hindi ka, Kaya, sabi ko nila. Yeah, di ba? Kailangan masumpungan kang malinis. No? Paano kung nakaputi ka ang damit? Malinis na malinis yung damit mo. Di ba? Paganda ka na ng yung trahe di di moda ba yun? Di ba? Pagkaganda-ganda. Yung ba yung batayan? Puting damit na pagkaganda-ganda. So iba kasi Bishop, lalo sa mga ibang kulto, ganun eh. Pero dahil ng kulto mo, Di ba? all white. Oh, kaya, di ba, inaano nila, no? Ang labas na. Yung yung sa Mindanao, yung Rizalista, ganun din eh, Rizalista. Di ba yung kibuloy? Kibuloy, puro puti yan. Pagka nag-service sila, di ba? White, ano? Oh. Yun ang nila eh. Besanismo. Kinukuha nila yung simbolo na parang... Sa mga iglesia, nakaputi. Iglesia. Ano Bishop? All white din, all white. Lahat, malinis na Kay Miracle. Yes, Miracle Crusade. Halo naman Bishop. Halo. Halo. May puti, tapos may ibang kulay. Oo. Hindi lahat all white. Kung halimbawa, ikaw, may church ka, implement mo.
Every Sunday, kailangan po nakaputi tayong lahat. Papunta tayo sa kanya. Mga mahirap yan. Pagkatatanong At sa yun, akin. pag hindi kayo nakaputi, hindi malinis ang puso ninyo. Ay. Iba na yun, ano? Sabi ko, pasok, diyan ka na. Teka muna. Isip-isip ka muna sinasabi mo, Pastor, di ba? Yun nga eh. Hindi porket nakaputi, malinis ang puso, no? Malinis ang budhi. Di ba? Kasi doon eh. Okay lang, kasal, birthday. Minsan po isip may mga church na nakaputi sila. Kasi yun ang sign na Purity. hindi po, yung araw na ngayon ay communion Sunday. Communion. pwede. Communion. Opo. Pero Hindi, iba wala naman, ano, walang problema sa pagsusuot ng puti. Yun nga. Di ba? Doctrine kasi. No, diba? Para mabalanse naman natin, ano? Church regulation nila ganun. Sa iba. Mm. Pwede yan, basta wag ng Hindi doctrine. yung- Wala, oo. Legal, pero church regulation. Walang problema magsuot ng puti. Pwede sabihin ng pastor yun, pero wag niya nasasabihin na yan ay simbolo ng inyong kalinisan, ng inyong mga budhi. At kung hindi kayo tutuot niya, Yun nga. hindi kayo malinis. Yun nga. Yun nga. Pinapaalala Oo. lang na itong araw ng ngayon ay communion Sunday na. Walang problema ko. Saan pa pagputiin mo lang lang. Kahit linggo-linggo puti eh. Pero wag mo lang, wag mo na sasabihin na, di ba? Wag mo lang idudoktrina na Doktrina. senyales yan na malinis ang puso ninyo. Tapos pag hindi ka na nagputi, hindi na Di ba? Lahat ng mga ibang kulay, ganoon ang kulay ng puso ninyo. Kapag hindi ka nakaputi, okay, papasok sa simbahan. Ayan. Ayun, balansyado. Sign lang nila. Walang umiwan sa kasal kasi kahit na ang dami ng anak mong ikakasal, nakaputi pa rin. Yung ganun lang, Oo. ginagawa lang. Walang problema doon. Sign. Ang sa akin, walang problema. Huwag lang gawin doctrine. Out of the Bible lang. Number 5. As the bride, we will be part of a great wedding celebration. Great wedding celebration. Bilang bride. Wedding na. Ready na to. Marriage na. Revelation 19, 6-10. Tingnan natin. Wedding na. Revelation pa ito tumakbo ah. Wala pa sa ano. Pag mahirap-hirap eh. Ito. 696. Bahagi ka sa wedding celebration. Eh, ikaw na nga yung And ikinasal I eh. heard, as it were the voice of a great multitude, as the voice of many waters, and as the voice of a mighty thundering, saying, Hallelujah! Ano ba ito? Ano na yung nasa ko? Tama, 96. Hanggang 10. Tama eh. Tama na. Ito na yun. Hanggang 9. Galing na galing. Ang tarinig ko ang galing sa tinig sa makapal na karamihan at gaya ng lagasdas na maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas at ulo na sabi, Hallelujah! Sapagkat maghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, hanggang 10 na yan, ano. Ha? Sabi ng verse 9, Then he said to me, Right, blessed are those who are invited Sa 9. Nasa 9. to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true words of God. Invited pa, no? Hanggang 10 talaga. Diba? Hanggang 10. So, nabasa ko, Bishop, sorry. Anak ko, Iba ba? Sino? Iba binasa mo? Apat na nga mata. Then I fell at his feet to worship him, but he said to me, Do not do that. I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Amen. So, yan po. Letter G tayo. The church as the army of God. The army of God. In the one church, ano? Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, You therefore must endure hardship as a good soldier of Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Amen? Sino rin dapat niyang papapurihan? Yung naglista ng kanyang pangalan. No? Yung nagsama ng kanyang pangalan bilang kawal. Di ba? At sino yon? Yung commander-in-chief
Tama ba? Di ba sa mga pagka sa kasundaluhan, ang pinaka-highest, higher yung commander-in-chief. Pero meron pa silang commander. Chief of Staff. Tama ba? Chief of Staff. Oo, mga may battalion commander ang tawag, di ba? So, hindi siya, yung number 1 commander. Number one. Captain. Captain, nauna ka eh. Hindi pa lang. Hindi pa lang. Number 1 muna. Sige, number 1 na tayo. In the army, we have a captain and chief leader. Kapitan. No. Sana wag kupitan. Kapitan, ano. So, yeah, we are all belong to the army of God, ano. When you become a Christian, listed ka na as an army. Ano kaya yung mga pastor, ano kanilang mga ranggo kaya? Ano yung ranggo? General problem. Hindi, sino kasi may captain eh, no? Chief leader. Ito ba yan? Mga pastor ba ito? O, sino yung captain? Tingnan nga natin yung captain. Hebrew 2:10. Yung pinaka-commander nila sa batalyon o ano, yung commander-in-chief na. Brigadier, alam ko hindi siya. Kasi may ano pa eh, no? Medyo. Chief of staff eh, di ba? Pero pinaka commander-in-chief, pinaka-higher. Matas commanding. Yan, Hebrew 2:10 muna, natin kung ano God yun. became him for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons unto glory, to make the captain of the salvation perfect through suffering. Captain Okay. of the salvation. For it was fitting for him, ba't ang binabasa ko? For whom are all things and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings. Tama ba to? 2:10? Tama po. Tama? So, ayan po. Hebrew chapter 2 verse 10. Number 2, in the army, we are enlisted as good soldiers. O, di ba? Hindi hindi kumbaga sa hindi bad soldiers, ano. Good sir. Paano ka magiging good soldiers? Ano tama sa training? How? Training. So, siyempre kailangan ng training 'yan. Training for what? Kasi nga yung soldier, sabi po diyan, they were not engaged, in warfare na may karga. Diba? So, kailangan naglilinis naglilinis siya, no? Yan ang rito, linisan no? Hindi palakihan ng katawan. Sa common ng mga soldier, kailangan malaki katawan mo o matikas ka, di ba? In the army, we are involved in spiritual warfare. No? Ephesians 4:6-12. We are all involved in spiritual warfare. Kaya sa warfare, ayan, hindi lamang po gamit natin yung defensive weapon. Dapat meron tayong offensive weapon. Defensive and defensive way. Yeah, di ba? Hindi pwedeng depensa ka na lang depensa. Atras ka na. Puro lusog. Atras. Sulong atras, atras sulong. In the army, the armor is provided by God. Ephesians 6:13-18. Provided by God. No. Ang trabaho natin, suotin. Diba? Yun. Provided na ni Lord Ano yun? Yung tabak. Provided by Lord John. Using for offensive, di ba? Okay? Word of God yun. Ano ba? Armor, In the army, the armor is provided by God. Pang-anim, in the army, our weapons are not carnal, but mighty. Diba? Weapons.
Armas. Armas natin. Gamitan. 2 Corinthians 10:3-5. In the army of God, we will be victorious and be instrumental in destroying the gates of hell. Oh. Tayo pala yung magiging instrumento. Victorious. Matagumpay. And be instrumental in Ayun. destroying the gates of hell. Ikaw ang kaya mas matikas Siyempre dapat yung mga pastor mas matindi dyan, di ba? So ano po yung 5 na yon? Beautiful pictures of the church in Ephesus. Una, tinawag siyang Temple of God. Pangalawa, Family of God. Pangatlo, Body of Christ. Pang-apat, Bride of Christ. Pang-5, Army of God. Kaya itong Book of Ephesians, punong-puno ito ng paglalarawan patungkol sa church. Roman number 8. What does the Bible teach about the government of the local church? Ayun, ito naman, yung government, administration, di ba? Local church ang pinag-usapan. So, the local church should function as an autonomous body. Autonomous body. Lokal di ba? Yung church nyo, isang lokal yan, Okay, ano meron sa autonomous body? The word autonomous means independent, self-governing. Yung blanco, self-governing. Self-governing. It comes from the two Latin words which literally mean self, yung auto, and lo, onomos, self-governing. Yun po yung blanco. Kaya dapat, di ba, ang church mayroong law di ba? May rules and regulations. Meron tayong statement of faith. Di ba? Sabi nga, pag may problema sa isang lokal na simbahan, dapat masolusyonan sa loob ng lokal na simbahan. Di ba? Hindi ina-advise na magpalupon ka. Magreklamo sa lupon sa barangay. Hindi advisable yun. Kaya dapat marunong sa counseling ang pastor o yung mga leaders ng iglesia diyan. Di ba? Bahagi ng ministry ng pastor 'yan. Yung kasi pagka naramdaman bias ka, madidivide ang church Di ba? May mga ganyan. Ilan yung nangyayari po na ganyan. Kaya meron naman mga church, grupo ng mananampalataya. Sino bang grupo yon? May sariling gobyerno. Di ba? Autonomous may sariling gobyerno. Nag-implement sila. Bawal yung yung mag-flag racing. Yun. Jehovah. Saksi ni Jehovah. Jehovah. Hindi sila bumoboto. Walang isang maboto. Di ba? Rules nila yun, government nila yun. Kasi nga autonomous Buti pinayagan sila bishop mo. Kaya nga Pero pag binayuda, kasama sila. Kaya nga pag may pakinabang, sama, di ba? Ayaw mo to, pero... Oo. Ang kanilang paglilingkod sa 4 na sulok lang ng iglesia nila. Di ba? Number 2, our definition of autonomy as it relates to the local church. Ito po Una, ang lokal na simbahan dapat mayroong tinatawag na self-governing, self-supporting, and self-propagating.
Oh. Diba? May sariling gobyerno, may sariling pondo. Di ba? Oh. Ano pa? May sariling programa. Oh, propagating. Ano pa? Tagalog ng propagating. Ano Bishop? Papalawak. Oh, mula sa isang maliit na grupo, kailangan mag-propagate sila. Ng mga diskarte, pamamaraan. Parang imamarket mo, parang evangelism. Yun. Palawakin. Advertisement. Ganun. Parang yan, Advertise ka. Diba? Disibis mo siya. So yun, di ba? Lahat naman yan, nagsisimula sa kukunti sa maliit Hanggang later on, Kaya mahirap ng piso. mahirap yung pioneering. Isang milyon. Di ba? Yung Piso, isang milyon. okay. Sa Qatar, ganun, million. Mahirap pag independent ka, no? Tapos, Walang asa. lokal ka, wala kang, kaya may advantage yung, yung, Naging problema kasi hindi siya, may magbuko. O kaya independent. Nasa, Nangyari kasi Bishop, kasi independent at saka yung, Pag dumami na kasi sila, yung kanyang mga local church, Bubukod. bubuo na ng isang malaking Hindi Bishop, ang nangyari kasi, ito isang kita ko lang kasi sa pinag-aaralan kasi natin, local church Oh, local na. Yung pangalang grupo. Tapos itong grupo na ito, simula sa isa, hanggang dumami sila. Pero isa lang ang pangalan. Ganun ginagawa nila Oo. Isa lang ang pangalan. So, yun ang karamihan sa mga independent churches yung society natin. Parang agape. Halimbawa, Methodist, UMC. Puro agape sila lahat. Puro agape. Depende lang Oo, ganun lang, oo. kung silang ka ba, kapalit. Agape church Oo. naman, parang ganun din siya. So lahat yun, iisa lang yung kanilang magiging may patakaran. Magkakaroon na ngayon ng yung types mo, bigay mo ito, yan, nagkakaroon na sila ngayon ng mga Sunday school offering mo, lalagyan mo ng type, bibigay mo sa sentro. Nagkakaroon na ng isa ng gano'n ng patakaran So, pag dito kasi tayo nagkaroon ng gano'n, parang paano natin i-resolve yun? Kasi may mga merong self-governing nga Di ba? O halimbawa, katulad yan, nagsimula ka nga sa maliit. Siyempre, meron ka self-governing diyan. Sabi mo, pag lumalaki, halimbawa, magkakaroon ka ng mga branches. Same name, yung mga branches. Sa Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo kasi, soul sila, lalo mas independent. So, how about kasi maraming church kasi ngayon na parang nagbubuo sila, pagkatapos yun, dumadami, tapos gagawin sila ng mga patakaran. Tama? Yung mga patakaran, pag ma-hire ng etc. Hanggang sa financial nila, nakaroon silang patakaran, pinapasa doon sa mga At ang ginagamit nila, ang church ay kinakailangan, one talk, one mind, ganyan ba? Yun ang sasabi nila. Gumagawa na ng sariling batas. Ang problema ngayon, tama yung ang dami na nila, balik mo na rin meron na 1,000 na mga local churches. Ang nakikita ko, Bishop, parang nawawala ng autonomous Yung lokal. O yung sabi natin na... Kasi, ayan, pumapasok na yan. Pumapasok na yung form of leadership ng bawat churches. Kasi merong Presbyterian, merong Episcopalian. Depende sa Depende na sa form of leadership ng bawat churches yun. May mga ganun. Papasukin natin sa pastoral ministry yun. Tali natin to. Number 3. A local church that is self-governing looks to no outside authority, no special group functioning outside or above itself to effect its decisions. The local church is the final court of appeal. Yun ang self-governing. Kaya tayo, nag-ordain man tayo ng mga pasto, di ba? Ilang sunod na, ilang taon na. Pero, ang ating connection lang sa kanila, doon sa pasto na in-ordain natin. Pero, from their local church, sila ang mag-govern doon. Sila mga ngasiwa doon. Hindi pakikialaman ng pantasyon. Maliban na lang kung siguro hihingi sila ng tulong. Di ba? Katulad niya kanina, mayroong post
Sa Pantas, ano ba nangyari doon? Ano? Naligaw, sabi ng isa, naligaw daw yung ano, yung post doon. Nag-aaway eh, 'di ba? Meron silang mangkukulam daw yung isa o ganito, pinakulam daw, whatever. Naligaw sa Pantas. Nabog tuloy. Sabi ko, ayan nyo lang muna sila dyan, ano. Basta, tama lang yun, ano eh, parang naligaw lang yung chat. Dapat personal message sila. Di ba? Kung meron mang problema doon sa kabila, Makikili sila sa simbahan. nagugulat tuloy. Patay natutulog eh, patay matagal na hindi nagpaparamdam sa Pantas eh. Meron ganun kasi. Meron ganun eh, sabi siya, diba nagte-text ako, may ka-text ako isa. No. Tapos, may pumasok na text, binasa ko. Oh. Tapos nung i-replyan ko na, Okay, delete. doon ko na i-reply doon sa isa. Oh. Yun ang ano ko, yung Ayun, doon ko i-forward. na-reply mo. Buti hindi nag-react. Hindi, yung sabihin na niya, pero hindi ba masama ang isa? Maganda na. Maganda naman. Maganda ba? Pero siguro nangyari. Malamang, ganun nangyari. Dalawa ka-chat nun. Malamang yan, oo. Tapos biglang dumating ang notification, bigla. Kasi minsan yung notification, nagbabago tuloy yung pinapadalhan mo eh. Nag-aaway na yung natindot na lang yung Pantas. Oo, napunta sa Pantas eh, gayon. Masama nun, sinagot ko ulit. Yun. Kaya ano eh. Doon na rin sumagot. So, kaya sila pa rin ang magre-resolve ng problema nila within their local church. May self-governing yan, bawat churches. Hindi tayo, porket may organisasyon tayo, hindi tayo pwedeng basta-basta makialam sa kanila. Okay, ano po ito? The local church is the final court of appeal. For what? Number 1, o letter A, for disputes between believers. Disputes. Yan. May mga problema, no? Sa pagitan ng dalawang mananampalataya. Yan ang trabaho ng lokal na simbahan. Pangalawa, for questions of doctrine. Yun, tinatalakay yan sa loob ng simbahan. Pinag-uusapan yan. Lalo na, halimbawa, nagturo yung isa, hindi sound doctrine. O medyo sa ano yan. So, naalala ko kasi minsan may nagturo sa amin dito. Sabi niya, ang Great Tribulation ay hindi para sa atin. Hindi tayo included doon sa Great Tribulation. Siguro, siyempre, pag medyo mababaw, di ba? Yung common kasi alam ng mga natin, ano ba, yung sound doctrine, general, ang Great Tribulation. Siguro nabasa niya yung preterism view. Diba? Yung preterist view. Kaya kailangan, klaro po sa kanya kung ano yun, no? Kung anong view yun, di ba? Baka yun na rin ang view mo. Yung mga ganun. Historicism, futurism. About dispensationalism. So, kailangan, another topic eh. Sound questions of doctrine. Letter C, for discipline of moral conduct. Sa mga pagdidisiplina. Kasama po yan. And letter B, the New Testament presents 4 basic facts concerning church government. Yan. 4 na karaniwang katotohanan, di ba? In connection sa church government. Number 1. Fact number 1. God has established government in His house. The church, di ba? God has established Government. Yun, no? May government pala talaga. Most people will acknowledge the fact that there is government in the family realm. Tama ba? Sa pamilya, di ba, meron ding rules, ano? May government din, ano? Ang head, yung tatay. Di ba? Ang leeg, yung nanay. Tama ba? Kaya kung nanigas ang liig, kawawa ko ulo siya. Pag matigas ang liig, kawawa ko ulo. Pag may stiff neck, hindi na makagalaw ang ulo.
Kahit ng legs na. Oo, kaya nga. Ayun nga. So, gano'n, meron kung may gobyerno sa family, may gobyerno sa simbahan. And in the realm of civil government, di ba, meron ding batas, di ba? Romans 13:1. But many of those same people do not see the local church as an authority in their lives. In relation to the local church, the Bible says that we are to obey those who have the rule over us. Hebrew 13:17. Tingnan natin. Hebrews 13:17. 13. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Oh, di ba? Sabi rito, obey your leaders and submit to them. Bakit kailangan mag-obey at mag-submit sa mga leaders? For they keep watch over your souls. Di ba? Sila raw yung nagbabantay, nangangalaga sa inyong mga kaluluwa. As those who will give an account. Oh, mananagot daw sila. Sino? Yung mga leader, di ba? So, anong utos sa mga nasasakupan? Let them do this with joy. No? Dapat, sabi sa mga nasasakupan, dapat, hayaan nyo na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin ng may kagalakan. No? And not with grief. O sino nagbibigay ng kagalakan sa mga leader? Member. Di ba? Sino nakapagbibigay ng siphayo sa mga miyembro, ay sa mga pastor, sa mga leader? Miyembro pa rin. Tama? Kaya nga sabi ni Pablo, kayo ang aming putong, kayo ang aming kagalakan. Di ba? So, for this would be unprofitable for you. Tingnan ha? Dahil diyan, sabi nga rito, hindi ito makakabuti sa inyo. Para kanino? Sa mga nasasakupan. No? Bakit at kailan hindi makakabuti sa kanila? Sa mga nasasakupan. Kapag ka hindi sila nag-o-obey. Hindi makakabuti sa kanila yan. Hindi makakabuti sa kanila kapag ka sila ay hindi nagsasubmit. No? Tama? No. Pag sinabing hindi makakabuti, mapapasama. Makakasama. Diba? Makakasama sa inyo yan. If you are not obedient, if you are not submissive, sabi, it is unprofitable for you. Amen? Kaya sa isang banda, no? Ang tanong diyan, hanggang kailan? Yan ang tanong di ba? Hanggang kailan magsasubmit at mag-o-obey ang mga miyembro? Hanggang kailan? May balansyadong na naman, no? Lahat ba ng utos? Pati ba mapapangasawa mo, kailangan si pastor magdi-decide? Pati susutin mo sa linggo, si pastor na magdi-decide? Di ba? Pati yung magiging anak mo, pastor, ilan ba dapat tayo maging anak? Yan. So hanggang kailan? So, Pasok na naman din siya sa Balansyado. yung balansyado na naman, ano? Hindi lahat kasi kung minsan nasobrahan ng interpretasyon Kaya nagiging lordship na Nagiging Panginoon na nila yung pastor Di ba? Pati utot mo kailan alam ng pastor Paano naman yung mga miyembro na nila? Meron ganun din siya. Kaya nga, di ba? Meron ganyan bishop nangyari Nililigawan ako Oo. Tapos galit sa akin Yung pastor mo. Yung pastor? Oo. Hindi, yung pastor talaga. Hindi, yung pastor ko Bakit nagalit? Pastor na,
Hindi raw ako nagpaalam sa kanya. Oo. Pero yung nililigaw mo, Christian. Christian. Oo. Miyembro nila. Member. Hindi ka nagpaalam doon sa ibang church pa. ibang church. Tapos sabi sa akin, Sabi sa'yo, nakikipamato ka. hindi ako. Hindi naman. Hindi raw ako nagpaalam sa kanya. Dahil parang nangyayari, parang sila yung decide na Oo. parang Ayun. Tupa nila yun. parang ganun. Kaya inaari na nga nilang tupa nila. Which is, steward lang sila, katiwala lang. Tupa ni Lord yun eh. Di ba? Baka naman iglesia ni Cristo yun. Hindi na. Okay, so, ayan po. Kailangan, balansyado. Letter A. With no government, there will be lack of order. Lack of order. Parang out of order. Yeah? Lack of order. Yung wala sa ayusan. Oh. Kaya, lack, L-A-C-K. No? Out of order. 1 Corinthians 14:40, Colossians 2:5. Sabi nga God is not the author of confusion. Amen? In the book of Judges, when everyone did what was right in their own eyes, it led to a weakened condition among God's people. Kaya din balikan natin ang book of Judges. As long as andyan ang hukom na nilagay ng Panginoon, nagpa-prosper ang mga Israelita. Di ba? Nung mawala ang hukom at namatay ang hukom, nagwawala na naman ang mga Israelita. Yan yung termino, they did what was right in their own eyes. Pag nagwala na naman ang mga Israelita, what happened to them? Kasi gagawin nila, samba na sa mga Diyos-Diyosan, madidipit sila. No? Mapapariwara ang buhay nila. Nakakaptive sila ng ibang mga bansa. For so many years yan, hindi lang for the meantime Tagal minsan 40 taon. 20 taon, di ba? Grabe, no? So, tapos pagka captives na, iiyak-iyak kay Lord. They were crying out or cried out to the Lord. Ito naman si Lord na napakabait, di ba? So, when they hear the cried out of the Israelites, upon Israelites, magpapadala na naman ang hukom. Di ba? Nakikinig ang Panginoon. Parang, ganun lang ang senaryo. History repeat itself. Pag ganun lang sila. So, kaya doon tingnan natin, napakahalaga ng man of God. Take note yung man of God na meron pong takot kay Lord. Amen? Kasi ang man of God, yan po yung nagbabantay sa mga nasasakupan. No, nakita ko lang doon sa rule. Letter B. There are those who rule in the house of God. Sabi ng Hebrew 13:7, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow. Diba? Considering the outcome of their conduct. Ito yung matitinong mga leader. Tama ba? Letter B, nakuha ninyo, there are those who rule in the house of God. Para baka sinasabi ng Hebrew 13:7 sa Tagalog, alalahanin nyo ang mga namiminuno sa inyo. Sino yun? Yung mga nagpahayag sa inyo ng mga salita ng Diyos. No? Tapos ang kasunod, sundan ninyo, gayahin ninyo ang kanilang pananampalataya. Pananampalataya na sabi nga na merong gawa. Considering the outcome of their faith or their conduct. Yung faith nila, may outcome ng conduct. Yun ang true faith. Yun ang tunay na pananampalataya. Sinasabi mo, may pananampalataya ka, pero
Kumusta yung outcome ng conduct mo? Di ba? Kaya sabi ko, dapat susundan. Baka mamaya sinusundan mo, impostor. Impastor. Di ba? Nagpapanggap na pastor. Oh. So, kailangan natin tinitingnan pati buhay ng pastor. Para balansyado na naman. Tereba, di ba? Hindi basta-basta sunod na lang na sunod sa mga namiminuno. Di ba? Actually, kahit sila Daniel, nag-disobey din sila. Di ba? Nung panahon ng nag-utos ang yung emperador sa kanilang kapanahunan. Pagka ayun, lagpas na pala tayo sa oras eh. Sige, dyan na lang muna tayo eh. 7 Problema, wala tayo, dompas tayo. hanggang dyan na lang muna tayo. Tara. Isa pa, no? Ito lang. Oo nga eh. Medyo ginaganahan pa si Pastor Jose. Sa Miller eh. Sige, umpisa na. Para sa namin Di ba? may idea ka pa. Kasi pag nasa field ka na, kung nagtanong ka na, Wala na. lalo na harap mo, mga minister na rin. Mga debater. Hindi siya pangalan. Ano lang? Baka nagtuturo ka na. Kasi yung ganun. Kasi Oo. nagtuturo ka na. Ay, pag nagtuturo ka talagang kailangan umanda ka sa mga tanong. Oo. Lalo sa mga bata. Oo. Mga bata, mas maraming tanong na ngayon. Minsan, mamaya, tanong lang ng bata,